Hello guys, welcome back to my channel. This is Boy Ipon and another segment na naman po ng update sa ating mutual funds. Again, no, this is month 8 of our mutual fund update. So tignan natin, no, mag-review muna tayo ng portfolio bago tayo bumili kasi kagabi bumili po ako ng around 5,000, nag-cash in ako pero meron ng 15 pesos na kaltas kaya 4,985 na lang yung nandito sa available cash natin. Pero bibili natin yan. Pero nga, ngayon, reviewin natin yung nangyari sa portfolio natin. Okay, so far, medyo, nung nakaraang update ko last month 7, ang all-time profit natin is around nasa 4,000. Pero ngayon nga, at alam naman natin yung market, di naman yung taas-baba. No? Kung makikita nyo sa screen, umakyat tayo, then bumaba tayo, then ngayon medyo paket na ulit tayo. No? And also, one of the highlights on this update no, is na-reach na natin yung 100,000 pesos. So malalaman natin ngayon, next month, kung magkano yung marireceive nating dividends per month versus yung 100,000 na na-invest natin no, with respect to that. Kaya maganda yung magiging update natin in the next coming weeks or month no na pag gumawa ulit tayo ng update. Kasi kung yung napapansin nyo dito sa cash in natin, ang around dividends na na-receive natin this month is nasa 300 plus na po. So kung mapapansin nyo dito, 87 plus 43, 97 plus 101. Ito po yung dividends na tanggap natin no, sa nakalipas na buwan. So kung tatuusin natin kung magkano yan, 87 plus 43 plus 97 plus 101 is equals to 328 pesos. Yan na po yung natanggap nating dividends nung hindi pa siya nare-reach yung 100K. At nga po pala, meron din tayong ginawang major update dun sa investment natin. Kasi kung mapapansin nyo dito, 4 na lang yung investment natin, no? Kasi binenta ko po yung growth, no? At inilipat ko po dito sa mga dividend funds. O kung mapapansin nyo, 4 na lang siya, di ba? Dati 5 siya. Binenta ko yung Manulife Growth Dragon Feeder Fund ko at inilipat ko po dun sa dividend growing. Bakit kamo? Kasi napapansin ko lang na akyat baba lang yung Dragon Growth Feeder Fund. So, kaya nag-decide ako na kung akyat baba lang siya, yung tipo na hindi siya kumikita, parang nagiging positive siya, nagiging negative siya. So, naisip ko na lang na ilagay nilang doon sa dividend earning para kumikita siya per month rather than yung akyat baba lang yung presyo niya. Kaya makikita niyo nasa 24,000. Dito ko sa tatlo na to nilagay. 26, 24, 24,000 na yung investment natin dito. So mas malalaki pa yung dividend na natanggap natin na 323 kasi ngayon 941 na, di ba? Marireach na natin yung 1,000 pesos next month pero nga mas malaki na sa 300 plus yung matatanggap natin. So mga around 400 plus na yon or siguro medyo papatong ng 500 per month na yung natatanggap nating dividends. So hindi siya kalakihan pero sa 500 per month medyo mararamdaman na natin yan sa portfolio natin kahit papaano, 'di ba? Kasi 'di ba nag-start naman tayo month 1, wala pa atang 100 piso yung dividend natin per month. So yung month 7 natin 323 na, no? At sa mga susunod na panahon, ipupul natin yung data at gagawa tayo ng graph kung magkano ba talaga yung nilalaki natin. Pero yun nga, that will be a video for another video. Okay? So, ngayon, bumili naman tayo ng, ibili na natin tong ating kinash in. So, ang plano ko today, i-distribute ko dito lang sa tatlo na to. Kasi yung, napapansin ko din, yung REIT, no? Yung REIT ay mababa magbigay ng dividends. Pero kung papansin nyo rin, yung profit niya, yung growth niya is nasa 4.55%. No? So, medyo nababawi niya yun sa growth. Kaso nga lang parang, ang napapansin ko, mas dependable yung dividend per month versus yung growth eh. Parang doon ka na lang mag-focus sa dividend versus medyo meron din man kasi kung mapapansin nyo dito, 'di ba? Yung sa dividend natin, si REIT yung pinakamaliit magbigay. Nasa around 43.51 pesos lang yung binigay niya. Versus dito sa tatlong to na
197.87. So malaki talaga yung diferensya. So kung mapapansin nyo, kung tatanungin nyo kung ano ba yung malakas magbigay ng dividend, so ang pinakamalakas magbigay ng dividend yan is yung tatlo na to. Pero nga, in terms of growth, si Manulife Global REIT Feeder Fund, mapapansin nyo din, 4.55% yung growth niya versus dun sa mga nagbigay ng dividends. Pero nga, ang kaibahan lang itong dividend na malakas magbigay na si ATRAM, mataas din yung growth niya at the same time mataas yung dividend niya. So, kung titingnan mo, ito ang pinakamagaling magbigay ng dividend. So far sa ngayon, based on our data, pero syempre, mababago pa yan eh. Titignan natin kung anong magiging galaw kasi syempre yung mga multi-asset income fund na to, magkakaiba naman to ng hinahawakan although may mga interlapping dyan na halos parehas lang yung binibili nilang mga pondo no kasi 'di ba pag mutual fund ang ginagawa niyan, pinupool nila yung fund sa isang fund lang at bumibili sila ng maraming income generating funds. So, yun lang no. So far, I want to focus more on the dividend even though si Manulife Global REIT Feeder Fund ay um tawag dito umaakyat based on growth. So, yon. 4,985 divided by 3 4,985 divided by 3, that's 1661. So, dalawang 1660 muna siguro. And then kung ano yung matirang butal, doon natin ilalagay kay ATRAM. So, yun yung plano natin this week. No? So, bili natin yan. Buy is 1660. Tapos, ayan, invest. Lagay nyo lang po yung trading pin nyo. Yan. And then, ito naman, si Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund. You just have to buy 1660, accept terms, invest, confirm. And then, yung butal ay ilalagay natin dito kasi maganda yung performance niya, 3.05%, plus mataas din yung bigay na dividend, no? And kaya ilalagay natin sa kanya yung butal. 1665. So, yan yung mga minomonitor natin currently, no? And we are on month 8. Month 8 na po tayo ngayon, no? For the month of July, pero June 29 pa lang yata ngayon or 28. Pero nga, ito na ilalagay natin for the month of July. I-advance na natin. So, ayan. Ayan. So, mapapansin nyo, dapat zero na. Ayan, zero na po yung available cash. Pending na po yung pending na po yung mga binili natin. So, kailangan lalabas yan dito. Ayan, makikita nyo yung orange, no, yung orders dito sa right side, no, orders, ayan. Pending na siya. So, ayan, no, to send 1 of 4. So, dapat maging 4 of 4 yan para pumasok na yung pondo. Para masama na siya doon sa calculation ng pabibigay ng dividends. So, ulitin ko po guys, total cash dividends, kung re-reviewin natin yung portfolio, is around 941.59 on our current month 7, no? Yan po yung performance natin for the month 7 months. Kasi dahil nagsimula tayo sa maliit, ngayon ay palaki na ng palaki kasi kung makapansin nyo, ang natanggap natin, di ba, 328 ngayong buwan na to. Pero 941.59 lang to. So, yung 1/3 na natanggap nating dividends, yung 1/3 ay nangyari lang sa buwan na to. Diba? Napapansin nyo yung parang nagko-compound na siya. Diba? Kasi nung una, 50 pesos lang, then another 80 pesos, then naging 100 pesos. Kumbaga nung umpisa, parang ang tagal kasi nga wala pa tayong masyadong naiipon. Eh ngayon, na-reach natin yung 100,000 and at the same time, binenta natin yung isang hindi nag-generate ng dividends, yung growth feeder fund, yung growth, dragon growth, di ba? Manulife Dragon Growth, binenta natin, tapos nilipat natin dito. So, medyo malaki yung magiging impact noon based on dividends na makukuha natin next payout. No? Next payout. So, yun lang po, no? Abangan natin kung magana. Excited na rin ako kasi titignan natin kung doon na lumalago yung tinatawag nating snowball effect. Nagkakaroon na siya ng effect habang tumatagal yung time. Habang sinasakyan natin habang nilalagay lang natin yung pera dyan, hindi natin ginagalaw, tumataas yung percentage or tumataas yung amount na binibigay na dividends at doon na natin nararamdaman yung itawag nating compounding. Nagko-compound na siya little by little at hindi
hindi magtatagal na makaka-receive tayo ng 1,000 pesos per month na dividend. Habang siguro, kung sa 100,000 maka-receive tayo ng 400 plus, pag nakaipon tayo ng 200,000 plus, that will be equivalent to 1,000 pesos, no? Depende sa mangyayari. Kasi ang mangyayari dyan, guys, i-adjust natin, no? I-adjust natin yung pera natin based on performance. So, ngayon, puro dividend fund lang yung hawak natin. Doon lang tayo talaga tumataya sa time, no? So, every 20 to 22 binibigay nila yung dividends. At ngayon, nasa 28 na tayo ng buwan or 29 tayo ng buwan. So, ilang araw na naman, no? Mga 20 plus 21 days na lang or 22 days na lang simula ngayon makaka-receive na naman tayo ng dividends and nagtatrabaho yung pera para sa atin and that is what's the most important thing. You are earning money because you're putting money and you're earning money passively. No, that's our target. So, yun lang po guys. Thank you for watching this video. I hope you subscribe and see you on my next video po. Salamat and have a nice day.